formar. Carguen. Apunten. Consumatum es. Good afternoon po. Ako po si Mark. Magko-conduct po ako ng Life and Works of Rizal ng mga tanong. Ano pong pangalan niyo? Ako si Vincent. JP po. So yung tanong po is how do you think Jose Rizal's life and works remain relevant to today's generation? Siyempre, ano natin yan eh. Treasure ng ating bansa yung mga gawa niya eh. Lalo na yung mga ginawa niya. Yung paglaban niya para sa bansa natin. Tsaka yung mga sulat niya. Tapos, pagiging doktor niya, yung mga natulungan niya. Siyempre, naging relevant din yun. Kasi, ito nag-aaralan din ng mga kabataan ngayon. So yung nationalismo ni Rizal is nagpapatuloy. Magpapatuloy pa rin. Siyempre, dun kasi nabubuhay yung espiritu ng isang Pinoy. Dahil sa kanya. Thank you, sir. How about you, sir? Sa akin kasi sa akin. Alam mo yung mga gawa kasi ni Rizal, parang isa siyang magandang example sa mga Pilipino. Diba? Kasi lumaban siya sa mapayapang paraan eh. Gets niyo yun? Sumulat lang siya. Doon niya lang nilabas yung galit niya, kumbaga. Ganun yung ibig ko sabihin sa mga sinasabi. So, parang pinakita niya yung sa bandila natin na kulay pula, kulay asul, may puti, may dilaw, may kapayapaan, may katapangan din. Diba? Ganun yung ibig nang sabihin ni Rizal doon. Tapos sa mga storya niya, malalalim. Pero yung ibig sabihin ng story niya ay puro tungkol lang din sa mga Pilipino eh. Kumbaga, mindset ba? Sa mindset ng Pilipino. So, pinapakita niya talaga yung nasyonalismo. Diba? May kita mo talaga yung nasyonalismo, lalo na sa mga henerasyon ngayon, sa kasalukuyan ngayon, makikita mo talaga na yung sinulat ni Rizal meron ding relevant. Diba? May kita mo yung relevant, may pagkakapareho sa bawat kasalukuyan ng henerasyon. Diba? May impact. Nagagamit pa din. Nagagamit pa rin talaga siya. Kaya pinag-aaralan pa rin talaga siya hanggang ngayon. Kasi kahit pa sabihin mo babasa mo yun, hindi mo pa rin fully nakukuha yung pinaka-punto nun eh. Meron pa siyang mas malalim na ibig sabihin doon sa sinulit niya na yun. Lalo na iba pa yung lengguwahe nung sinulat niya na yun. Tinranslate lang yun eh, di ba? Kasi naman talaga yun, Kastila naman talaga yung sulat niya. Kaunti lang yung maintindihan mo na Pilipino sa ganun eh. Kaya yun. Yun lang yung masasabi ko. Relevant pa rin talaga. Relevant pa rin talaga siya. Solid yun. Solid siya gumawa ng Sige po. Thank you sa mga naging sagot nyo. Salamat po. Excuse me po, good afternoon. Ano pong name nila? My name is Crystal. Pwede po ba kayong matanong about kay Rizal? Sure. Ito po yung question ko. If Rizal were alive today, would he be proud of the Philippines? Okay. If Rizal is alive today, he would likely be proud and disappointed. He would likely be proud of the technology, democracy, and education of the Philippines. But however, he would be disappointed because of the issues that are facing right now in the Philippines. Thank you po. So, pwede po ba magtanong? About lang po sa life and works of Rizal, yung tanong ko. So, yung tanong ko po is, if okay lang po, ano po yung qualities ni Rizal na dapat gayahin ng kabataan ngayon? I think yung qualities na kailangan gayahin ng kabataan, especially sa mga kabataan ngayon, kasi nawawala na sila ng gana pagdating sa pagsulat ng mga tulad ng ginawa ni Rizal, yung mga nobela niya, ganun. And yung pagiging explorer ni Rizal, kasi marami siyang marami siyang na-achieve sa buhay, like farmer siya, naging scientist, I think siya naging scientist lang siya. So yun, yung mga kabataan kasi ngayon parang wala silang masyadong ginagawa sa buhay nila, like kain tulog lang yung iba, ganun. Tapos computer shop, ganun. No? So yun,
kung gusto mong parang maging makabuluhan yung buhay mo, gayahin mo yung pagiging explorer ni Rizal na nakapunta siya sa iba't ibang bansa, maraming opportunities dahil sa talino niya. And hindi ko naman sinasabi na alisin natin sa sarili natin yung paglalaro, ganyan, kasi kasama yun sa pagtanda natin and minsan na tayo maging bata. So ang point ko lang is sana maging balance and matutong mag-time management yung mga kabataan dahil para naman sa kanila yun. And mas marami silang makukuha opportunities, marami silang connections and marami silang pinag-aaralan or ginagawa sa buhay. So yun lang. Thank you po. Thank you so much. Pwede po ba kayo ma-interview? Okay lang po. Sige. Ano po, may tanong lang po kami, do you think, life and works of Rizal is still relevant today, for today's generation po, like us? Yes naman po. Siyempre, sinakripisyo niya yung kanyang buhay para sa ating kalayaan. And also po ate, Jose Rizal teach us the value po of education. Okay po, that's all po, thank you. Hello po ate. Ano po ang name nila? Maricar Amancio. May tanong lang po ako. Kilala niyo po ba si Jose Rizal? Oo. Alam niyo po ba yung No Limit ang Heri tsaka El Filibusterismo? Oo. Sa pagkakalam niyo po, ano pong mayroon sa dalawang novel niyo? Ay, ang Nolet El Filibusterismo, ito yung nobelang isinulat ni Jose Rizal. Ang No Limit ang Heri, pinublish niya ito sa Berlin at ang No Limit ang El Filibusterismo, ito naman ay na-publish niya sa Belgium. Okay po. Thank you po. Pwede po ba kayo may score ko kahit konti? Sige. Magtatanong lang po ako about kay Rizal kung buhay. Okay. So, yung question is, sa tingin mo ba, na-appreciate pa ba ng kabataan yung contribution ni Rizal sa ating bansa? Oo naman, dahil ang mga aral ni Rizal ay patuloy na tinuturo sa mga paaralan at ang ilan naman ay sinasabuhay sa pamamagitan ng paglingkod sa bayan. Akala nyo pa